Ang isang sorrow sa malalim na kabundukan ay nakatagpo ng isang jawlong na nabigo sa pagdaan ng kapighatian. Kaya naisip nitong kainin ito upang mapalakas ang sarili nitong pagsasanay. Nang matuklasan ng jawlong ang sorrow, ginamit nito ang lahat ng lakas upang magpakawalan ng kapangyarihan. At pansamantalang ikinulong ang sorrow. Pagkatapos ay buong lakas na lumipad patungo sa nayon sa paanan ng bundok. Sa sandaling iyon ay nagkataong nakita ng lolo ang eksena nang siya ay bumangon sa gabi. Pagkatapos ay gumawa silang dalawa ng isang kasunduan. Maaari itong magtago sa ilalim ng aming lumang bahay upang sumipsip ng insenso at magpagaling. Ngunit kapalit nito ay kailangang kunin ang kanyang enerhiya upang protektahan ang aming pamilya habang buhay. At mula nang itago ng lolo ang jawlong sa aming lumang bahay, ang aming pamilya ay nagkaroon ng proteksyon ng jawlong. At lalong gumanda ang kapalaran. Kalaunan nang ako ay ipinanganak. Umabot pa ito sa sukdulen. Noong araw na iyon ang makukulay na ulap ay kumalat ng 300 li sa itaas ng aming bahay. Ang mga hayop sa loob ng 100 li ay dumating at lumuhod sa pagsamba. At sa aming bakuran ng hindi namamalayan, ay namukadkad ang mga gintong bulaklak ng lotes. Nang makita ito ng mga taga-nayon sa paligid, nagbulang-bulungan sila na baka may isi silang na banal. Isang kakaibang tanda mula sa langit. Tiyak na ang isi silang ay magiging mayaman at marangal. Ngunit ang aking lolo na kilala bilang Chen Bansian, pagkatapos magbilang sa kanyang mga daliri, ay hindi mawala ang pag-aalala. Punong-puno ng buntong hininga ang kanyang mukha. Makalipas ang 1 oras, nang buhatin ako palabas ng komedrona. Sinuri ng lolo ang aking mukha, at malungkot na nagsabing ito ay ganti. Talagang ganti ito. Sa buong buhay ko ay kinalkula ko ang kapalaran ng lahat. Ngunit sa huli ay nagkaanak ako ng napakabobong apo. Kalaunan gaya ng kanyang hula, ako na isinilang na may kakaibang tanda, ay hindi nagpakita ng anumang pambihirang kakayahan. Sa halip ay may bahagyang kapansanan sa pag-iisip. 3 taong gulang na ako nang matutong magsalita. 4 na taong gulang saka palang nakalakad ng maayos. Pati 5 taong gulang saka lang halos tumigil sa pagdidi. Kahit ganun bagaman ayaw sa salita ng lolo, patuloy pa rin niya akong matiyag ang tinuruan. Ngunit likas akong mapurol. Wala akong natutunan sa lahat ng itinuro ng lolo. Dahil dito labis siyang nagalit. Hindi naman masyadong inisip ng mga magulang. Ang tanging hangad ay lumaki akong masaya. Ngunit nang ako ay 6 na taong gulang, nagkaroon ng pagbabago ang lahat. Noong araw na iyon ako ay nakapulupot sa may kanghid habang nagbabasa ng comics. Biglang may dumating na isang matanda sa aming bahay. May pasan pa siyang isang dalagita sa likod. Pagdating niya sa bahay ang una niyang sinabi ay matandang Chen. Naparito ako upang humingi ng tulong para sa buhay. Isang tingin lamang ng lolo sa kanya, ay agad siyang namutla sa gulat. Mabilis niyang sinabi na hindi ko ito kayang tulungan. Umalis ka ngunit ang matanda ay biglang lumuhod sa lupa. Nagmamakaawa na alang-alang sa matagal na naming pagkakilala. Iligtas mo ang aking apo. Basta ikaw ay magsalita, anumang hiling ay tutuparin. Nang makita ito ng ina ay hindi niya natiis. Nais sana niyang magsalita, ngunit pinigilan siya ng lolo sa isang tingin. Sa sandaling iyon ay nagising din ang dalagita. Nakatingin siyang blanca sa lolo. Ngunit isang tingin lamang ang ibinigay ng lolo. Sabay buntong hiningang umiling. Sa tingin niya ay hindi na siya aabot ng 1 buwan. Kaya nga ako ay naparito upang humingi ng tulong. Alam mo ang aking kayamanan. Basta mailigtas mo siya. Kahit 10,000 tail na ginto ay kaya kong ilabas. Ang matandang ito ay hindi kapansin-pansin ang itsura. Ngunit nakapagsalita siya ng ganitong mga salita. Ngunit patuloy pa ring umiling ang lolo. Ikinaway ang kamay at nagsabing sapat na. Dalhin mo muna siya sa silid sa gilid para magpahinga. Pag-uusapan natin ito muli sa ibang pagkakataon. Bagaman hindi maitago ng matanda ang pagkabigo sa mukha, tumango pa rin siya. Nang makaalis na silang dalawa, isinara ng lolo ang pinto. Punong-puno ng pananabik siyang naglakad pabalik-balik sa silid. Mga mata ng dragon at phoenix. Hindi masukat ang dangal. Sa buong buhay ko ay hindi pa ako nakakita ng ganitong kapalaran. Talagang namulat ang aking mga mata. Nang makita ito, lumapit ang ama. Masiglang sinabi ama, dahil napakayaman nila, baka naman maaari tayong kumita ng malaki. Lumayas ka makitid ang isip mo. Hanggang dyan lang ang kakayahan mo. Napangiti na lamang ang ama. Kung ganoon ano ang gagawin natin? Tumingin ang lolo ng may halong damdamin. Sa aming mag-anak na 3, wala sa inyo ang kapalarang maging mayaman. Kahit ibigay pa sa inyo ang bundok ng ginto at pilak, sa bandang huli ay mauubos din ninyo iyon. Ngunit hanggat may tao pa, mananatili pa rin ang pamilya Chen. Sa mga sumunod na araw, ang matanda ay nanirahan sa aming bahay kasama ang dalagita. At ako naman ay naging anino ng dalagita. Saan man siya magpunta, doon din ako pupunta. Dahil dito ang dalagita ay nainis na ngunit hindi ko alam kung bakit. Ang bawat ngiti niya, pati ang galit niyang anyo, ay labis akong nahuhumaling. Kahit ang ina ay hindi na napigil ang magsabi. Talagang nakalimutan mo na pati ang iyong ina. Puro ang batang iyon na lang ang nasa isip mo.
Ngunit wala akong pakialam. Para bang ako ay nabighani sa kanya. Makalipas ang ilang araw, naging pamilyar na sa akin ang dalagita. Sinabi niya sa akin na ang pangalan niya ay Ji Chenyu. Sinabi niyang malapit na siyang mamatay. Ang aking lolo lamang ang makapagliligtas sa kanya. Ngunit patuloy siyang tinatanggihan ng lolo. Nang maisip kong mamamatay ang dalagitang nasa harap ko, agad akong nataranta. Kaya sa mga sumunod na araw, niyakap ko ang mga binti ng lolo. At hindi ko binitawan. Lolo, iligtas mo siya. Hindi siya maaaring mamatay. Ayokong mamatay siya. Nang marinig iyon ay natawa at naiyak ang lolo. Ikaw talagang bata ka, kumakampi ka na sa iba. Ngunit noong gabing iyon, tinawag niya ako at ang aking mga magulang. Seryoso niya akong tiningnan. Kung nais iligtas si Chenyu, hindi rin naman imposible. Ang mahalaga ay kung anong kapalit ang handang ibigay. Nalilito akong tumingin sa lolo. Ngunit tila may naunawaan na ang mga magulang. Ang ibig ninyong sabihin, ama, ay hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Tumingin ang lolo sa akin. Matatag ang kanyang tingin. Kapag nagtagumpay ang bagay na ito, tiyak na uusok ang libingan ng ating mga ninuno. Ngunit papayag ba siya? Labis na nag-alinlangan ng ama. Kung hindi siya pumayag ay hayaan na. Napakalaki ng saklaw ng bagay na ito. Isang pagkakamali lamang ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa mga salinlahi. Napakadilim ng ekspresyon ng lolo. Pagsapit ng ikalawang araw, narinig ko ang tunog ng pagtatalo. Hindi ko inakalang ganito karing tao. Ito ay malinaw na pananamantala sa kagipitan. Talagang sukdulan ng kawalang hiya. Sa sandaling iyon ang matanda ay nanginginig sa galit. Nakapako ang tingin niya sa lolo. Ngunit kalmado ang mukha ng lolo. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Alam mo kung ano ang kinabanggaan ng apo mo. Mas malinaw pa kaysa sa akin. Kung nais mong kumilos ako, wala kang ibang pagpipilian kundi ang kondisyong ito. Nakatulala akong nakatingin sa lahat ng ito. Wala akong lubos na nauunawaan. Tumingin sa akin ang matanda. Tumapit at tinuro ako habang nagmumura. Tingnan mo ang handgal mong apo. Paano siya karapat-dapat sa apo ko? Nang marinig ito ay nagbago ang mukha ng lolo. May bahagyang galit na dumaan. Ang usapin tungkol sa apo ko. Wala kang karapatang manggialam. Ngayon kailangan mong bigyan ako ng sagot. Biglang dumilim ang mukha ng matanda. Agad siyang lumuhad. Nakiusap na ibibigay ko sa iyo ang 3 henerasyon ng aking ari-arian. Maaari ba umiling ang lolo? Sabay mapait na ngumiti, kahit pa may napakalaking kayamanan. Para sa isang patay na tao. Ano pa ba ang saysay nito? Walang maisagot ang matanda, nakatayo lamang sa kinatatayuan, nag-iisa at lugmok. Sa sandaling iyon ay lumapit si Ji Chenyu. Nais mo akong ipakasal sa apo mo. Mayroon ka bang karapatan? Tumingin ang lolo sa kanya. Diretsyong tumawa at nagsabi, hahaha, sa buong mundo 5 lang ang kayang magligtas sa iyo. At ako ang isa sa mga iyon. E di may 4 pa. Malamig na sabi ni Ji Chenyu. Hindi sumagot ang lolo. Sa halip ay banayad na tumingin sa akin. Ngunit kung handang ialay ang buhay, ako lang ang makapagliligtas sa iyo. Nang marinig ito ni Ji Chenyu, bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Samantala ang matanda ay agad hinawakan ang kanyang kamay. Tara na, umalis tayo. Lolo, pumapayag ako. Biglang nagsalita si Ji Chenyu. Napatigil sa kinatatayuan ang matanda sa kanyang sinabi. Agad na nagtanong, sigurado ka na ba? Seryosong sabi ni Ji Chenyu. Sigurado na, sumigaw ang lolo paitaas. At tumawa ng malakas. Isang salita, isang pangako. Nakitang wala ng pag-asa ang matanda. Biglang humalukip-kip at umismed. At tumalikod na umalis. Hindi sumama si Ji Chenyu sa pag-alis. Sa halip ay nanatili siya sa aming bahay. Sa 3 araw matapos umalis ang matanda, lalo pang namutla ang mukha ni Ji Chenyu. Ipinatawag niya ang lolo. Pumayag na ako sa iyo. Panahon na para iligtas mo ako. Hindi nagsalita ang lolo. Tahimik lamang na tumango. Pagkatapos, inabot ni Ji Chenyu sa lolo ang isang plaka. Ang plaka ay buong itim. Nakaukit dito ang pangalan ni Ji Chenyu. Hindi lamang iyon, naglalabas pa ito ng nakakakilabot na aura. Isang sulyap ko lamang, ay nakaramdam na ako ng panginginig sa buong katawan. Ngunit agad itong tinanggap ng lolo. Wala nang sinabi pa. Noong gabing iyon, kumidlat at kumulog ang kalangitan. Nagkulong ang lolo sa kamalig buong magdamag. Maya-maya ay bumagsak ang isang kidlat, na agad nagsindi sa kamalig. Nang makita ito ay nagmadaling mag-apula ang mga matatanda. Ngunit kakaiba ang nangyari. Ang apoy ay nagliyab ng 6 na oras. Hindi mapatay ng tubig. Kahit tabunan ng lupa ay patuloy pa ring nasusunog. Nang matagpuan ng lolo, buong katawan niya ay sunog at maitim. At siya ay nawalan na ng malay. Kahit ganoon, mahigpit pa rin niyang hawak ang itim na token. Matapos siyang magamot, nakaligtas ang lolo. Ngunit naparalisan na lamang sa kama. Sa sandaling iyon inilabas niya ang token. Ngunit hindi ito ibinigay kay Ji Chenyu. Sa halip ay iniabot niya ito sa akin sa tabi ng kama. Doon ko lamang napansin, ang token sa kamay ng lolo ay buo pa rin kahit dumaan sa apoy. Nagbago na ang nakaukit na pangalan.
Mula Ji Chenyo naging Chen Zuans. At si Chen Zuans ay ang pangalan ng aking lolo. Tumingin ang lolo kay Ji Chenyo sa tabi. Nakatutok ang tingin niya sa token sa aking kamay. Nang makita niya ang pangalan, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Bagamat mahina ang tinig ng lolo, ito ay puno ng paninindigan. Masyado pang maaga, sabi ni Ji Chenyo. Hindi pa huli. Biglang umubo ng isang beses si lolo siya, at inagaw ang token sa aking kamay. Malamig ang titig na nakatingin kay Ji Chenyo. Kahit nawala na sa akin ang kalahati ng buhay, ngunit buhay pa rin ako ngayon. Matagal na nagtitigan si Ji Chenyo at ang lolo. Bigla siyang nagsabi magpakasal muna tayo. Nang marinig iyon ay lumuwag ang mukha ng lolo. Saka lamang siya tumango, at noong gabing iyon din, nagsimula ang seremonya ng kasunduan sa kasal. Maraming taga-nayon ang dumalo. Nakaupo ang lolo sa gitna na may masayang mukha, samantalang ako na nakapula ay lumuhad sa harap ng lolo. Inilabas ng lolo ang isang pulang panulat at iniabot sa akin. Bukod pa rito, mayroon ding isang talaang kanan. Isinulat ko agad ang aking pangalan. Kahit napakapangit ng sulat, lubos pa rin ang kasiyahan ng lolo. Ngunit pagkatapos ay tila nawalan siya ng lakas, at biglang bumagsak sa lupa. Mula sa kanyang katawan, nakalanghap ako ng amoy ng inihaw na karne. Pagsapit ng gabi, pinatawag ng lolo ako at si Ji Chenyo. Mataas ang kanyang lagnat, at tila wala sa sarili. Ang mga sinasabi niya ay puro tungkol sa maagang pagkakaroon ng anak, at pagsasamang panghabang buhay. Umiiyak siya ng labis, ngunit nanatiling walang reaksyon si Ji Chenyo. Nang makaalis siya, biglang lumino ang isip ng lolo. Wala na sa kanyang mukha ang kaninang pagkalito. Apo, ang susunod na sasabihin ko ay ikaw lang ang dapat makarinig. Hinding-hindi mo ito dapat ipagsabi. Hindi na magtatagal ang buhay ng lolo. Kapag ako ay namatay na, kung siya ay magsisi, itapon mo ang token na ito sa yungib ng Sanshing. May ibang baalang umayo sa kanya. Dapat mong tandaan ito. Hindi ko maunawaan ang mga salitang ito. Ngunit tumango pa rin ako. Ngunit ang nangyari kinabukasan ay lampas sa inaasahan ng lahat. Sa araw na ito ay biglang nawala si Ji Chenyo. Kasabay niyang nawala ang talaang kanan. Labis na nataranta ang lolo. Ipinatawag niya ang lahat upang maghanap. Ngunit ni Anino ay wala silang nakita. Dito siya lubos na nagalit. At sa halip ay tumawa. Habang buhay akong naglaro sa dilim. Ngunit sa katandaan ay naloko ng batang babaeng ito. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin. Habang sinasabi ito, inagtingan niyang iniabot sa akin ang itim na token. Mabilis kang pumunta sa yungib ng Sanshing. Itapon mo roon ang token na ito. Tandaan huwag mong ipagsabi kahit kanino. Kahit sino ang makasalubong mo sa daan. Huwag kang magsalita, lalo na huwag kang lilingon. Tumakbo ka lang ng diretso. Dapat ay mabilis. Natural na sinunod ko ang lolo. Kinuha ko ang token at umalis. Tinatanong ako ng mga magulang. Ngunit hindi ko sila pinansin. Kahit sino ang makasalubong ko sa daan. Tumatakbo lamang ako ng buong lakas. Hindi kalayuan ang yungib ng Sanshing mula sa aming bahay. Tumakbo ako ng maliit na hakbang. Hanggang sa mawala ang isa kong sapatos. Ngunit hindi pa rin ako huminto. Makalipas ang isang oras na pagtakbo, narating ko ang yungib ng Sanshing. Sinasabing dito sinasamba ang Diyos ng lungsod ng Tungming. Nakapasok na ako rito noon. Sa loob ay may ilang banig at dilaw na papel lamang. Nakasulat sa dilaw na papel ang Panginoon ng lungsod. Nang halos maabot ko na ang bunganga ng yungib, bigla akong huminto, dahil may tumawag sa pangalan kong Chen Sansheng mula sa likuran. Ang tinig na iyon ay kay Ji Chenyo. Nakalimutan ko ang bilin ng lolo, at masiglang lumingon, ngunit nakita ko sa tabi ni Ji Chenyo ang isang binata at isang payat na matanda. Nang mapansin kong may mali at nais kong lumingon muli, ako ay hinayla pasulong ng isang di nakikitang puwersa. Kasunod nito, hindi ko mapigil ang mapunta sa harap ng payat na matanda. Ngumisi ang binata, at sinuntok ang aking mukha. Isang suntok lamang, bumagsak na ako sa lupa. Sa sandaling ito ay narinig ang malamig na tinig ni Ji Chenyo. Sige na ibigay mo na ang token. Agad inagaw ng binata ang token mula sa aking kamay. At dinuraan pa ako ng mariin sa mukha. HM Probinsyano, palakang gustong kainin ang laman ng sisna. Naglakas loob ka pang pag nasaan ang kapatid kong si Chenyo. Tinanggap ni Ji Chenyo ang token. Sinulyapan niya ako, at tumalikod na umalis. Mas mabuting patayin na lang siya. Tinuro ako ng binata, wala nang saysay pang basahin ang kanyang mukha. Itinakda na siyang maging bantay ng nayon. Habang buhay na mag-isa, nakangiting tumingin sa akin ang payat na matanda. Hahaha, kaya pala ganito. Kung gayon ay gawin nating mas masahol pa sa kamatayan ang buhay niya. Tandaan mo ito, ang pangalan ko ay Jin Sheng. Hindi ko na alam kung gaano katagal ang lumipas. Saka pa lamang ako hirap na nakabangon. Pasuray-suray akong nakauwi sa bahay. Nang makita ang aking kalagayan, pinilit ng lolo na bumangon mula sa kama. Mabuting apo, ano ang nangyari sa iyo?